So, yung task is FBA reconcile log. So, kakailanganin mo ng Excel sheet ni client mismo. So, ito yung official na spreadsheet ni client. So, ito, link na to, makikita mo sa, pwede mo sigurong gamitin yung kay Glenn. Brookshield. Kay Brookshield pala. So, makikita mo yan dito sa ano natin. Employees na tab. Employees, Brookshield. So, open mo lang. So, punta ka dito sa logins na tab ng worksheet ni Brooke. Tapos, makikita mo dito yung task 1 is yung about sa Amazon support cases. Tapos, ito yung mga kailangan na links. Needed links. First is yung Amazon Seller Central account ni client. Ito yung username, ito yung password, ito yung link ng Amazon. Tapos, yung pangalawa is yun. Kailangan mo na access sa OneDrive username, password para ma-access mo yung spreadsheet mismo ni client, which is ito. So, login ka ng onedrive.com, login mo tong username, password, and then once you access this OneDrive, pwede mo na i-click anytime tong link na to, spreadsheet link ni client, ito na yung kalalabasan niya. So, ito na, dito na mismo ni re-record lahat ng entries na nangyayari dun sa Amazon cases. So, ngayon, yung task ng Amazon FBA reconcile log, kung paano siya nag-work, ganito siya. So, every day, kailangan natin ang mag-sort ng mga shipment IDs na tinatawag para malagay natin dito kung meron bang bagong shipment na dapat ilagay sa record. So, yun yung number 1 na task. So, para magawa mo yung number 1 na task na yun every day, magla-login ka lang sa Amazon Seller Central ni client. So, sa amazon.com yon. So, punta ka lang dito, gamitin mo yung worksheet ni Glenn, Amazon Seller Central. Ito yung link. Click mo yan, login ka, gamitin mo itong username and password. So, makaka-login ka na sa Amazon account ni client. So, pagka-login mo sa Amazon Seller Central account ni client, para magawa mo yung FBA reconcile log na task, first is tapat mo lang yung cursor ng mouse mo dito sa inventory. And then, punta ka ng manage FBA shipments. So, click mo lang yon. So, pagkapunta mo ng FBA, manage FBA shipments, punta ka dito sa closed. So, click mo yung closed. Tapos, ang kailangan natin kasi i-search dito na mga shipment is yung kinlose na ng Amazon. Pero, may discrepancies sa mga units. So, anong ibig sabihin ng discrepancies? Yung may mga missing units or hindi nagmamatch yung total items na na-ship sa total na na-receive nila dun sa Amazon warehouse. So, ang nangyayari dito is nakabox lahat ng mga items ni client. So, pag may mga binibenta tayong products, sobrang dami, lahat yon nilalagay sa isang box, tapos pinapadalo doon sa warehouse ng Amazon. So, pagkarating doon, ika-count yun ng Amazon para ilagay doon sa warehouse nila kung saan saang lalagyan ng mga storages ng, halimbawa, puro lipstick, dapat nasa storage ng mga lipsticks, puro toys, dapat lahat nasa storage ng mga toys. So, sila yung nag-aayos. So, yun yung ginagawa nila sa Amazon warehouse. So, ngayon, palagi kang dito titingin sa shipped at saka sa receive. Dapat match sila yung number. So, kapag ganito, hindi match, nagpadala tayo ng 960 na total units ng ganitong product, pero ang na-receive lang nila is 933. So, kung tutusin, kulang siya ng 960, total of 960 minus
933 lang na-receive nila. So, meron missing 27 total units. So, ngayon, mag-open tayo ng case kung nasa na yung 27 missing units na dapat na-receive nila. Kasi, shinip natin yun eh. So, ang mangyayari ngayon dito, kapag may napansin mo na may discrepancies, ilalagay natin tong entry dun sa spreadsheet ni client. So, ang kailangan dito, number 1 is tong shipment ID. So, double-click mo yung shipment ID, copy mo siya, lagay mo siya sa spreadsheet ni client. So, dito sa FBA Reconcile Log. So, to make sure na hindi madodoble yung copy, search mo muna kung na-enter na ba yun ni Glenn or ni Brooke dito. So, Control F, and then Control V, and then find. So, cannot find data. So, ibig sabihin, wala pa siyang napipaste na entry dito ng shipment ID na to. So, idadagdag mo siya dun sa last na list. So, double-click ka dito sa FBA shipment ID na column. Paste mo yung ID dito, shipment ID. So, yung reason is laging missing units. Kulang tayo ng 27 units sa shipment ID na to. And then, yung next na kailangan na data is yung SKU. So, balik ka dun sa window mo kanina sa FBA. SKU niya is malalaman mo kapag kinlik mo dito sa track shipment. So, track shipment. So, pag kinlik mo yung track shipment, ganito yung makikita mo. Papaliwanag ko lang, ganito yung nangyayari sa shipment nila. September 30, ginawa yung shipment in transit. So, parang, tinetrace lang natin nasa na yung package. So, parang katulad lang sa Lazada, saan na napunta. So, ang palagi nating titignan dito, or kailangan pansinin, is kung kailan na-receive yung item natin sa fulfillment center ng Amazon. Ibig sabihin, kung kailan na-receive yung package sa warehouse ng Amazon. So, October 20, 2020. So, kapag ganito, kapag meron tayong kailangang ireklamo na may nawawalang ilang items, pwede mo siyang gawan ng case within 9 months na limitation. So, kung October to, meron ka pang panahon hanggang October, November, December, January, February, March, April, May, June, July. 9 months. So, hanggang July 2021, pwede kang mag-open ng case or pwede kang makipagtalo sa Amazon support na kailangan i-reimburse nila yung katumbas ng retail price ng mga items na yun, kung ilang items yung winala nila if nawala nga nila. Pero kung hindi nila winala, dapat ibalik nila yung mga units na yun, kung ilang units yung nawawala dun sa 960 total na shinip natin. So ngayon, kapag nandito ka na, lagi mo lang review to kasi merong shipment ID na hindi pa pala nare-receive yung items natin. Hindi pa dumadating dun sa warehouse ng Amazon. So, ibig sabihin, hindi mo pa siya pwedeng openan ng case. Kailangan mo palang i-record lang siya dito, pero check mo na lang siya, lalagyan mo siya ng comment dito kung kailan mo siya pwedeng i-revisit ulit kung dumating na nga ba tong shipment ID na to. Tapos, check mo lang ulit yung status niya kung receive na. So, for this case, kung receive na, pwede ka nang pumunta dito sa Reconcile para malaman mo kung ano yung mga items na yon, ano yung 27 units na nawawala. So, dapat makikita yun dito kung anong items yun Pero for now, ganito yung pinapakita. So, ibig sabihin, this shipment will become eligible for investigation on November 17, 2020. So, yung date ngayon, 17, pero PST yung time zone nila. So, ibig sabihin, 16 pa lang dun. November 16 pa lang sa Amazon. So, ibig sabihin, bukas pa siguro to sa atin, magkakaroon ng details. So, kapag ka ganito, malalaman mo kung kailan mo babalikan. Kailan mo ulit i-check
kapag nagkaroon na ng available na information or data na dapat mong ilagay dito. So, ang dapat gawin kapag ganito yung case, kopyahin mo lang to. This shipment will become eligible for investigation November 17, 2020. So, balik ka dun sa spreadsheet. Wala ka pa lalagay dito kasi wala pa silang pinapakita. Tapos yung status niya, i-revisit mo. Revisit. And then, dito sa comments na column, double click and then paste. So, this shipment will become eligible November 17. So, meron ka ng isang entry na i-check mo everyday kung na dapat balikan mo. So, ito, November 16, wala pa rin nilalagay na details. So, ibig sabihin, hindi nga nabalikan kasi nga, si bro, hindi niya natapos yung mga cases from the top. Pero actually, dapat ito yung una niyang ginagawa eh. Chine-check niya lang muna kung ano yung mga pwede niyang i-revisit muna na case, tas lalagyan niya ng information. Which is, copy-paste lang naman, pero hindi ko alam kung bakit hindi niya na-gets. So ngayon, bukas, the next day, pwede mong tignan tong may mga gantong comments na baka available na yung information nitong shipment ID na to. So, ang gagawin mo lang, ganun lang din ulit. Pupunta ka lang ng inventory, manage FBA shipments, and then, sa right side, makikita mo yung search by shipment ID. So, copy-paste mo lang yung shipment ID na gusto mong i-check. Halimbawa, ito, November 16, dapat na-check na to eh. So, copy mo tong FBA shipment ID, paste mo siya dito, paste, and then go. Tapos, track shipment para ma-check mo yung details niya. So, ito na. Shipment events, receive. Meron ng information na na-receive. So, tingnan natin itong reconcile na tab. So, ito na yung information. Ito na yung SKU or title ng product. Tapos, merong ship located 0. Ibig sabihin, may negative 6 na discrepancy. Merong 6 item na missing. So, kapag ganito ang mga case, pinapakita na sa'yo kung ano-anong mga items ba yung nawawala sa loob ng shipment ID na yon. Ito na ngayon yung gagawin, yung next step. Since hindi niya nalagay yung details dito, ilalagay mo ngayon. So, as mentioned, always missing. Tapos, yung SKU, balik ka dito. Ito yung SKU. Itong ganito. So, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5. 5 total SKU. So, ang gagawin natin, mag-i-insert tayo ng 5. 1, 2, 3, 4, 5. Insert rows. So, dito natin lalagay yung 5 na SKUs. 1, 2, 3, 4, 5. Sobra ako na isa. So, lagay natin first SKU, copy, paste. So, isa-isa ko lang siyang ilalagay. So, ikaw na magtuloy nun. And then, dun sa first SKU na yon, ang nawawala niya is 6. So, lagay mo rito, 6. Then, do the same for the rest. SKU. SKU, nawawala, 4. 4, 6, 5. And then, kapag nalagay mo na yung details nila dito,
Ano pa ba ibang kailangan? Shipment ID, hindi na kailangan ng name ng item. So, okay. So, SKU lang, tapos kung ilang missing units yung nandito. So, after nun, na malagay mo yung details, di may kopya ka na sa spreadsheet ni client. Ang gagawin mo naman para makapag-open ka ng case dito, kiklik mo lang to isa-isa. Hanggat may select an option, click mo tong missing, please research. So, lahat yan. Missing, please research. Missing, please research. So, lahat missing, please research. So, ganun lang kadali. And then next, sa bandang baba, scroll down mo, preview your request. Minsan kasi, pag kinlik mo tong preview your request, merong button agad na submit case. Tapos magkakaroon na ng case ID number. Pero kapag ang nangyari is wala kang nakitang submit, ibig sabihin, kailangan mo munang dumaan dito sa number 2. Ibig sabihin, mag-upload ka ng mga documents na kailangan. Yung mga documents na yun yung hihingin ko kay client. Meron ba tayong mga resibo para may proof tayo na meron tayong total na shinip na gantong item na 6, pero nga walang na-locate yung Amazon dun sa warehouse. So, kailangan natin ng mga screenshot ng resibo ni client. So, i-attach natin yun dito, tapos tsaka natin isa-submit yung case para mag-generate siya ng case ID number. So, for now, since wala pa naman tayong mga resibo, try natin kung makakalusot tayo sa submit ng case. So, preview your request without attaching any file or documents from the client kung papayagan nila. So, preview your request. So, pag ganito lumabas, wala kang nakikitang submit. Ibig sabihin, documentation must be uploaded in order to submit the blah, blah, blah. So, ibig sabihin, kakailanganin talaga, close mo yan, kakailanganin talaga natin humingi ng mga resibo or proofs ng any files na magpapatunay na meron tayong shinip na gantong items kay Amazon. So, hihingin ko ngayon kay client. So, para mahingi ko kay client, syempre, ayusin mo yung record dito. So, di ba ito siya. Lalagay mo lahat ng SKU tapos ilang missing units. So, kapag ka ganito, babaguhin mo yung comments ngayon. Yung comments niya, pwede mo sigurong ilagay need documents, ganyan. So, kapag need documents yung kailangan, syempre, i-inform mo ko na hingi ka ng gantong mga resibo kay client para dito sa shipment ID na to. So ngayon, pag sinabi mo sa akin yon at yung shipment ID, madali ko ma-identify na sasabihin ko lang kay client yung FBA shipment ID, FBA shipment ID. Tapos madali na mahahanap ni client kung anong mga resibo yung kailangan niya i-send sa akin. So, ganun lang kadali. Tapos, proceed ka na sa next. Shipment ID. Kung meron pang ibang mga kailangan i-revisit or asikasuhin, ganyan. So, habang naghihintay tayo, gagawin mo lang yun, habang naghihintay tayo ng mga resibo, babalikan mo na lang to. So, ang magiging status pa rin niya is, ang magiging status na niya, need more info. Kasi kailangan natin ng more information from client para ma-send na natin kay Amazon or makapag-open na tayo ng case kay Amazon. So, yun. Ganun lang yun. Ganun lang yung gagawin sa isang case kapag pwede na nating submitan ng case or pag-open na ng case sa Amazon pero kailangan pa natin ng mga documents. So, that's another case kapag ganito. So, magpo-proceed ka na sa next case habang hinihintay mo yung mga resibo. So, ito, anong mali dito? Next,
Teka, ano bang unahin ko? Magsa-search ka ulit. Magsa-search ka ulit ng next na shipment ID na may problema. Before ka mag-proceed sa mga next case na pwede mong asikasuhin. Kapag wala ka na maidadagdag dito na dapat asikasuhin mo, tsaka ka lang mag-i-scan dito ng mga ano pa ba yung mga cases dito or shipment IDs na kailangan pang asikasuhin or na hindi pa nare-resolve na mga kaso. So, that's the second part. Pero ngayon, sa part 1 ka lang muna mag-i-stick, magdadagdag ka lang na magdadagdag ng information na wala pa rito sa spreadsheet ni client na manggagaling dun sa Amazon Seller Central. So, right now, ito yung nalagay mo, yung isang shipment ID na bagong entry mo dito is missing ilan yung missing niya dito? Wala pang information pala. Missing, ilang units ang missing nito? Ito siya, di ba? Yung unang-una natin nakita, 960. 960 minus 933 lang. Ibig sabihin, 27 units. So, lagay mo dito yung missing 27 units. Pero hindi mo pa nga ma-open dahil eligible for investigation pa siya on November 17, which is bukas pa or the next day pa sa atin. So, babalikan mo na lang siya bukas. So, next na gagawin natin, wala ka na bang idadagdag na entry? So, ganun lagi yung tanong mo, wala na bang bagong entry? So, babalik ka lang ulit dun sa inventory, manage FBA shipments. So, itong shipment ID, nakuha mo na. So, next, meron pa ba? Meron. So, shipped, receive. So, hindi match. 89 yung na-ship, minus 64 lang na na-receive, equals 25. So, merong nawawalang 25 total units para sa gantong shipment ID. So, highlight the shipment ID, copy, search natin sa spreadsheet kung wala pang napipaste. Control F, Control V, find next, meron na. So, ibig sabihin, ito yung kanina. Yung binigay kong sample sa'yo. So, meron siyang nawawalang 25 units. Tama ba yung na-enter? Hindi. Bakit 6 lang to? So, double check natin. So, punta tayo doon. Pindutin natin track shipment. Huwag kang malilito ha. Track shipment. Hintayin mo siya mag-load. Tapos, ayun, receive na noong October 2020. So, last month lang. So, marami-rami pang months bago siya ma-expire. So, punta ka ng reconcile. So, ito na. May information na siya. Parang ito yung kanina. FBA inventory FBA shipments. Tapos closed. So, yung may discrepancies na 960, 933, 960, 933, 27 missing units nandito. Ito siya. Ito ba yung shipment ID niya? PX3V. PX3V. Ito, 27 units. Yung next is 82J8. 82J8, missing 6 units. Pero, 89 minus 64 equals 25 dapat. So, nung tinignan natin tong track shipment, dapat ma-detect natin kung ano yung 25 na missing units.
So, punta ka ng reconcile. So, ito siya. 64465. So, 1, 2, 3, 4, 5. Meron din tayong 1, 2, 3, 4, 5. So, meron din tayong i-enter na 5 SKU. So, katulad lang ng pinaliwanag ko kanina. So, 6, 4, enter mo lang yung ano nila, data nila dito sa spreadsheet ni client. Yun, inuulit ko lang. Inuulit ko lang yung tinuro ko. Tapos, click mo tong missing, please research. And then, try mo i-preview yung request kung makakalusot. Pero kung hindi, kailangan mong humingi ng documents dito. So, ganun lang. Bumalik lang tayo dito. So, ngayon, meron naman na tayong information nito. Babalikan mo na lang siya kasi kailangan mo i-enter yung SKU tapos sasabihan mo ka na humingi ka kay client ng gantong mga resibo para dito sa shipment ID. So, magpo-proceed ka na sa next. So, ibig sabihin, hanap ka lang ulit. Inventory, manage FBA shipments, tapos palaging yung closed na. And then, yung next is, tapos na tayo dito, tapos na tayo dito. Ito, pareho. Ito, 90, 91. Ibig sabihin, merong isang missing units para sa shipment ID na to. So, ito bang shipment ID na to, meron na sa record ni client. So, Control F, Control V, find next. Meron na. So, ito yung missing 1 unit. So, balik tayo dito. Open natin yung track shipment. Tapos, reconcile. So, ito yung SKU at details ng isang item na yun na nawawala. So, ship 24, located 23, discrepancy -1. So, dapat kompleto yung information dito. So, next na gagawin, missing, please research. Tapos, click mo lang itong preview request. Kung sakaling hindi makalusot, ibig sabihin, kailangan mo talaga ng document. So, ganun ulit. Sasabihan mo lang ako, lagay mo dito na kailangan ng document, humingi ka kay client para sa ganitong shipment ID. Tapos, lagay mo lang yung yung comment dito. Then, proceed ka na ulit sa next. So, ganun lang. Lagi mong gagawin yung part 1 na hanap ka lang ulit ng shipment IDs under this inventory and manage FBA shipments. Kung meron pang bagong entries na wala pa dito or na kailangan i-transfer dito. So, palagi mong i-make sure na lahat ng kulang dito is nandito. Kasi baka ang ginawa ng ibang VA is after nito, halimbawa, makailang hanap sila ng shipment ID na may discrepancies, palaging nandito naman. So, parang iisipin na lang na nandito na lahat, hindi ko na kailangan mag-search pa ng hanggang next page, ganon. So, hanap ka lang hanggang second or third page. So, next page, hanap ka, and then page 3, hanap ka kung lahat nandito lang din naman, ibig sabihin wala na tayong bago. Kasi ang lahat naman ng bago lalabas sa pinaka-first na page eh. Lahat ng pinaka-latest. Lalabas yan, mangingibabaw yan dito. So, that's the part 1. So, yung part 2 naman is since lahat na ng information or data nandito na, ngayon, iisa-isahin mo naman kung ano ba yung mga cases na kailangan mong balikan. Ito bukas pa, ito pwede na ngayon, yung ganun. So, iisa-isahin mo siya ngayon. Pero para mas organize yung list mo, balikan mo lahat ng from the top kung ano pa yung mga hindi nare-resolve. So, titingin ka lang lagi dito sa status column. So, for example, for this first shipment ID cannot resolve, yung comment dito is
Yun, shipment no longer eligible for reconciliation. Request must be submitted within 9 months. So, ibig sabihin, hindi na siya pwede. Kasi katulad ng sinabi ko kanina, hanggang 9 months lang yung time na binibigay nila. Siguro kasi yung dating VA, hindi na naasikaso yung shipment ID na to hanggang sa inabot na siya ng 9 months. Naubusan na siya ng oras para asikasuhin pa to. So, hindi na siya nakahingi ng reimbursement. Kaya, cannot resolve. Ito rin, cannot resolve, pero need to contact executive seller relations yung nilagay kong comment dito. Kasi siguro may pag-asa pa siyang hingan ng reimbursement, kaya lang hindi lang naipanalo yung kaso. So kapag ka ganito, check mo lang yung shipment ID kung ano nangyayari sa kaso. It's either you check the shipment ID para makita mo kung anong meron dun sa loob ng Amazon FBA inventory, or check the case ID number para kung ano yung history ng conversation nila. Pero para mas maintindihan natin, check mo muna tong FBA shipment ID kung ano na ba nangyayari. Ano bang meron sa loob. So, copy, shipment ID, inventory, manage FBA shipments. Hindi ka magsa-search ng bagong entry dito, kaya hindi mo na kailangan click pa tong close. Kasi meron ka ng FBA shipment ID. So, lagay mo lang dito, go, track shipment. So, ang nangyari, receive noong January 2020. So, baka naka 9 months na, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October. So, wala na. Naubusan na siya ng oras. October na. Reconcile. Tingnan mo. No longer eligible. Kasi nga, request must be submitted within 9 months. So, ibig sabihin, hindi na pwede. Dapat noong October pa. Pero, merong case ID number dito. So, baka ang nangyari, nakapag-open naman tayo, nakapag-report naman tayo ng case beyond the October month. So, tingnan natin yung case ID number. So, copy. Punta ka sa Amazon Seller Central. Punta ka lang dito sa upper section. Makikita mo tong help. Then, case log. Search for, paste mo dito yung case ID dapat eh. Case ID. Copy. Paste. Go. And then, view. Kung anong details. So, yung pinakaunang message from the bottom, anong nangyari? So, noong October 16. So, October, nag-open na tayo ng case. See more. So, kapag kasi ganito yung magiging itsura niya, kapag pwede ka pang makapag-click dito ng reconcile, tapos missing, please research. Then, pag nakapag-submit ka ng case, lalabas dito yung case ID number na pwede mong i-copy-paste dito. Tapos, ang magiging itsura niya kapag chinek mo tong case ID, ganito yung kalalabasan. So, parang ito yung proper format nila. Yung SKU ng item, final discrepancy, kung ilan yung missing units dito. Tapos, kung ano yung pinili natin na gawin nila, missing, please research. So, ganito yung lalabas sa case ID. So, MSKU, final discrepancy, action required na nire-request natin kay Amazon. So, ito yung SKU ng product, -6 yung kulang, missing units, and then please investigate. Yan yung pinapagawa natin kay Amazon. So, nag-reply sila no October 17.
see more. So we receive a request to investigate discrepancies with shipment, ganyan-ganyan, yung shipment ID. When we receive shipments with quantity discrepancies, we automatically initiate an investigation on your behalf for the items in your shipment. So, iintindihin mo lang naman yung sinasabi nila eh. As part of the investigation, we perform a second physical count to reconfirm the quantity of the items received. So, items are marked investigation completed. So, kapag sinasabi nilang ganito, ibig sabihin, wala ka na kasing mapipiling ganito eh. Walang lalabas na lang dito yung investigation completed nakalagay. So, hindi mo na siya magagawa ng case. Hindi ka na makakapag-submit dito or preview request. So, na yun. So, kapag ganyan, ibig sabihin, dinidenied nila yung request mo na please investigate. Ayaw na nilang i-investigate kasi, yun nga, gumawa na sila ng investigation on our end according dito sa sinabi nila. So, we automatically initiate an investigation on your behalf. So, ibig sabihin, sorry, hindi na namin may investigate. So, kapag ganyan, pwede natin isagot is we are not given actually opportunity to reconcile. So, we had to manually reconcile. So, parang gumagawa na lang tayo ng report manually. Kasi nga, kapag nandito tayo, wala na tayong makiklik na ganito, ang option na lang natin, wala nang option, nakalagay na lang na completed na. Pero may kulang pa rin na pinapakita. So, ibig sabihin, pwedeng ganito yung sabihin nga natin, na hindi tayo nabigyan ng opportunity para makapag-reconcile eh. Kaya nagma-manual report na lang kami ngayon para humingi ng request sa inyo or para mag-request sa inyo na please investigate these items na meron pang discrepancy na pinapakita sa record namin. Dito ka lang medyo mahihirapan kasi nga pwede mo naman ipa-translate sa akin in English eh kung nahihirapan ka. Pero ang kailangan lang naman natin ilaban dito is kung ayaw nilang i-investigate, sabihin natin please re-investigate talaga eh. Kasi nga, according to our record, ayan nga, according to our record, ipinapakita, pwede mong gawa ng screenshot to na pwede mo kunan ng ganyan. According to our record, pwede mo i-mark. Meron tayong discrepancy na 4, 6, 8, 6. Para sa gantong item, kulang. Tapos, pwede mong i-attach dun sa case na yun kapag magre-reply ka. Halimbawa, ganito yung makikita mo kasi pag nag-reply ka eh. Ganyan. Please re-investigate because we are not given the opportunity to reconcile manually, parang ganon. But according to our records, it shows that we still have na missing units. So, parang idadahilan mo na we ship total of 6 items but located 0 on your end. So, you can refer to our screenshot attached, ganyan, for your review. So, pwede mong i-attach yung file, kung saan mo sinave yung screenshot, i-attach mo lang, tapos click send na. So, parang lalabas na yun na ganito yung lalabas. Meron ka ng reply using my email, ganito yung lalabas. Tapos ganito lalabas kapag may attachment ka. Makikita na nila yung attachment. So, ganun lang. Naiintindihan mo. Naiintindihan mo, di ba? So, hintayin mo na lang ngayon yung sagot nila. So, kapag nag-send ka na ng reply,
Or kung hindi mo pa naman kailangan mag-reply, nag-report ka pa lang naman, katulad dito, missing, may option ka pa para mag-reconcile, tapos in-attach mo yung document ni client, yung invoice, ng patunay na meron tayong gantong shipment, tapos nag-submit ka, may lumabas na case ID number, lalagay mo lang dito yung case ID number, tapos sa-update mo lang yung status na pending Amazon response kasi nag-submit ka pa lang ng case pero hindi pa sila nagre-reply. Kapag hindi pa sila nagre-reply, palaging ang status dito is pending Amazon response. Tapos, proceed ka na sa next case. Tapos, babalikan mo na lang within the day later or the next day kung pending Amazon response, baka may reply na sila ngayon. Pag ganon. So, babalikan mo na lang yung case ID number. Hindi na tong FBA shipment ID. Binabalikan mo lang naman to, chine-check tong shipment ID number kapag gusto mo makita kung anong meron dun sa loob ng Amazon Seller Central ni kliyente. So, since ganito yung nangyari sa case nitong nasa row number 9, tinignan naman natin yung nangyari dito sa case ID number niya. So, sa huling reply nila, actually wala na silang huling reply Tingnan mo, sunod-sunod na. Huling reply nila, ganun lang, paulit-ulit lang. So, it has been automatically investigated. Then, what happened to the missing units? Ayaw kasi nilang i-reimburse na nawala Pero, pinagdidiinan nga nila na wala naman daw nakita. So, October 21, nag-follow up. October 26, October 27, October, natapos na yung October, hindi pa rin sila nagre-reply. So, kapag ganito, katagal na, wala na silang balak replyan. Kaya, ang pwede na lang gawin dito, magre-reopen ka na lang ng panibagong case para magkaroon ka ng bagong case ID number. So, kapag ganito yung case, gusto mo pa ring ilaban yung kaso, pero talagang ayaw nila. We are merging this contact into the existing case of this issue. So, ito, meron silang isang case ID number bukod dito sa existing na 749222051. Iba. So, baka ito yung na-open na natin dating case ID number. Ito yun. So, in-insert note ko lang dito yung kung ano yung na-close na dati. So, nakapag-open na tayo before, click natin to. Search natin. So, pag gagamit ka lang naman ng ibang case ID number naman, pero nandito ka na sa mga gantong case, i-replace mo lang yung case ID number. Para mas madali. Hindi ka na yung pupunta pa ulit sa help, tapos case log, ganyan. So, ito yung dating na-open nating case. So, from the start, si client pa yung nag-open ng case nung September pa. So, ibig sabihin, pasok pa siya dun sa 9-month na limitation na pwede tayo mag-open ng case para sa reimbursement ng shipment ID na yon. So, we are not given option to reconcile. So, we had to manually reconcile. Please investigate. So, yung sagot nila, when we receive shipments, so ganun lang ulit yung sinabi nila. Talagang investigation completed. Ayaw na talaga nila tayong bigyan ng reimbursement. So, kaya, nung nag-close na yung case, nag-close ang case kasi kapag 3 days or 3 to 5 days siguro pinaka-maximum. Kapag wala kang sinagot after nila mag-reply, automatic magko-close na yun. Tapos wala ka na makiklik dito na reply or reopen or ito na lang, contact us. Pero hindi na siya babalik dun sa dati na katulad nung iba. Asan ba yung ibang case ID? Katulad nito, wala nang gantong option. Hindi ka na makakapag-reply. Kaya ang ginawa
dito sa item to, nag-open na lang ng panibagong case para magkaroon na lang ng bagong case ID number. So, ini-insert note na lang kung ano yung dating case ID or original case ID para lang may reference tayo. Para lang malaman natin yung history. So, nung sinearch natin itong unang-unang case ID number, nalaman natin nung September pa nag-open si client ng case para dito. So, kaya nalaman natin na pasok pa siya sa 9 months. Kaya parang may pag-asa pa na pwede pang i-reopen para ipaglaban pa ulit yung case nung October. Yun nga lang, ayaw pa rin talaga nila pagbigyan kahit anong sabihin natin, wala na silang reply, ayaw na nila pagbigyan. So, ibig sabihin siguro, kailangan na natin paatayin yung pag-asa natin na talagang ayaw na nila. So, lagay na lang natin dito, cannot resolve. So, wag ka basta-basta susuko dun sa case kung talagang nakailang reopen ka na ng case. Siguro maximum na yung isa, tapos dalawa, tatlo. Siguro another try pa. Bagong case ID number. Pero wag mo na siguro ngayon. Kaya lang sobrang lumagpas na ng 9 months eh. Tapos ayaw na nilang pagbigyan. So siguro wala na to. Kung pasok pa siya dun sa 9 months or within 9 months na limitation nila, pwede ka pa ulit mag-reopen ng panibagong case eh. Pero since lagpas na siya, tapos ayaw talaga nila pagbigyan, wala na siyang pag-asa. So, status, cannot resolve. So, ibig sabihin, move forward ka na lang sa next case. Nilagyan ko lang nito kasi baka pwede ko pang makontak yung ibang team bukod dito sa Amazon Seller Central Support para magawan pa ng paraan kung pwede pa ba makahingi ng reimbursement dito. So, kapag ka ganun, ako na lang yung bahala dito. Ako na yung mag-handle. Basta lagpas ng 9 months, tapos nakailang try na tayo, ayaw pa rin. So, next naman, para makapag-reopen ka pala ng case, kung sakaling halimbawa, hindi pa lagpas ng 9 months limitation, tapos mag-open ka na naman ng pangatlong case ID number na, ang gagawin dyan para makapag-open ka ng case is punta ka lang dito sa alam ko may binigay akong link dito eh. Dito sa task or to-dos. Ito, try mo tong link na to. FB inventory reimbursement. FB reimbursement policy. Removal claim. Hindi. Customer return claim. Shipment to Amazon. Fulfillment center. Operations claim. Shipment to Amazon. Tama ba? Enter transaction ID. Contact us. Ayaw niya. Hindi na lumalabas yung Dapat kasi ganito yung lalabas eh. Solution. Investigate. Help investigate lost or damaged FB inventory. Pag in-scroll down mo sa baba, FB inventory reimbursement. Ganito yung lumabas kanina pero walang option. Help. Tapos, restrictions, FB inventory requirements. Dangerous goods, FB. Hinahanap ko kung saan mas madali ka makakapag-reopen ng case eh.
para mas madali sa'yo. Selling plan, manage FBA shipments. I have already shipped my products. Next, items not received. Status of shipment, problem in your shipment. Next, review problems in your existing shipments. Inbound performance summary. Review problem. Try natin yung review problems. Ay, hindi. So, try natin yung pangalawang option. I have already shipped my products. Next, item status of shipment, problem in your shipment. Next, inbound performance summary. Hindi pa rin eh. Back. Paano ba ako napunta dun? Determine why a listing. I have already shipped my products, increasing FBA store, updating shipping plan. I have already shipped my products. Items not received. Status of shipment. Problem in your shipment. Wait lang nga, inaalam ko. Pareho lang ba itong last? Inbound performance summary. Already shipped. Problem. What if items not received? Iba kasi yun eh. Magre-open ang case. So, yung shipment ID. Copy. Saan ba yun? Shipment ID. Next. For items not received, you will need to request investigation. Solution. Hindi naman reconcile. Lagpas na siya. Okay, pero what if lang mag-reopen ka ng case for that? Para sa gantong case. Pwede pang shipment to Amazon. Pag dito kasi, hindi pwede. Support, selling on Amazon. Sabihin natin, kung i-reopen natin to, ito yung dating case ID number. Ganito yung sinabi natin. Natin i-copy kung ano yung sinabi natin sa umpisa. Actually, mas maganda yung sinabi ni client tong una eh. So, ganito. We are not given ito lang to. Copy. Tapos, paste ko siya dito. Siyempre, kailangan nila yung shipment ID. So, pwedeng ganito. Copy. Paste. So, pwedeng ganyan. We are not given opportunity
Opportunity to we are not given option na nga lang. Option to reconcile. So we have to manually reconcile. Please investigate. So continue. Shipment ID. So kailangan nila ng shipment ID. Copy. Paste. Next. So your shipment ID is not eligible for investigation. Request must be submitted. So ganun. Pwedeng ganun yung yung option mo. Hindi lang tayo makapag-proceed nga dahil nga lagpas na ng 9 months to. So kung hindi pa lagpas ng 9 months tapos kailangan mo talaga mag-reopen ng case, yun, punta ka lang dito sa help. Tapos pwede yung option get support for different issue. Hindi siya different issue kasi manage FBA shipment siya kaya lang ayaw nga makapag-proceed. So ganito. Selling on Amazon. Paste mo yung kung ano yung original na message natin doon sa previous case ID number. Continue. Provide mo lang yung shipment ID, copy. So, pag ni-next mo, pwede ka makapag-open actually eh. Pero since gumagawa lang naman tayong sample kasi hindi nga pwede itong shipment ID na to, hindi tayo makapag-proceed. So, ganun. Pag nakapag-proceed ka, magbibigay sila, mag-generate sila ulit ng panibagong case ID number. So, kopyahin mo yun. So, ang gagawin mo, i-edit mo lang itong na-insert note na to. Edit comment. Tapos, sa baba, another closed case ID number, kung ano yung case ID number na nandito, paste mo lang dito, save mo lang siya, tapos paste mo dito yung panibagong case ID number na bago mong na-generate. Para lang meron na tayo na, ito na yung case ID number na current. Then, naka-insert note yung mga close ng case ID number, mga original or previous case ID number. Then, yun, update mo lang yung status, ano na ba, para pag binalikan mo lahat to, alam mo yung nangyayari or alam mo yung kailangan mo palang balikan or kailangan gawin. Kaya ito yung silbi ng comments na column at yung status na column. So, ano pa bang ibang case na pwede? So, next is ito, nakalagay, status pending Amazon response. So, ibig sabihin, hindi pa nagre-reply si Amazon. So, kailan pa ba to? So, para ma-detect natin, ba't walang case ID number dito? Kaya, ang nakasingit dito yung mga close na may nakabura siguro nito. Recreated new case. So, kapag ganito, tatanong mo kay Glenn, anong case ID number nito? Pwedeng i-check mo sa ano niya, sa worksheet niya. Para sa gantong shipment ID, copy. Punta ka dun sa click, Control F, paste. So, ito. New case ID. Copy. So, may nakabura. Paste mo dito. So, tingnan mo kung ano nangyari sa kaso. So, asan yung naka-open na case kanina? Replace natin yung new case ID number. Enter. Tapos search. Anong nangyari dito noong November 5? We would like to request reimbursement for the missing items of this shipment. So, ito yung mga SKU, missing 11 units. Then, may in-attach siyang proof. So, nag-reply, we receive. Your shipment ID was delivered past 9 months limitation. Inabutan na naman ng 9 months. Kaya hindi na pagbigyan. So, sumagot si Glenn, we reported this case within the 9-month limitation period. So, nag-report naman siya within 9 months.
case just took process time and due to denied reimbursements. Kaya lang nga na-denied yung reimbursement na nare-request. We weren't able to grant our request after providing all documents requested from us. Can someone please help us find the case, finish the case we started from the very first? So, explain ka lang. Hindi na naman sila nagre-reply. Kahit anong i-explain natin na nakapag-open naman tayo ng case within the 9-month limitation na sinasabi nila. Pero dahil nga we took time, naubusan tayo ng oras, kaya nakikiusap tayo sa kanila. So pag ganito, wala na silang pag-asa replyan. So it's either magre-recreate tayo or magre-reopen tayo ulit ng case or magi-give up. So, ang option lagi, magi-give up tayo kapag nakailang reopen na tayo ng case pero denied pa rin. Tapos, past 9 months pa yung nangyari. So, give up na yon. Pero kung wala pang past 9 months, pwede ka pa ulit mag-reopen ng case. Kailangan lang natin ng matinding rason at matinding proofs or screenshots or documents na magagaling kay client para maipaglaban pa natin yung case. So, kapag ganito, may old case ID number na siya, dalawa na, closed case, magkaibang tas may pangatlo. So, nakatatlo na. Past 9 months na, wala nang pag-asa to. So, dapat ina-update niya dito yung status Kaya not resolved na. So, kahit anong sabihin natin, wala na. Recreated new case. So, dito na stuck si Dito na stuck si Brooke. So, yung ganun lang kadali ma-detect pero hindi niya na-inform or na-report ng maayos na wala na talagang pag-asa. Pero may comment dito, reimbursed June 4, 2020. Kasi ito yung sabi na ito yung pinapa-explain ko sa kanya na ayaw niyang pakinggan So, yung tulong nitong mga dating case ID number, pwede niyang i-research para malaman niya yung history. So, kung pina-explain niya kasi, ang nangyari dito nung bandang June month ng 2020, then nakakuha tayo ng reimbursement. So, nag-grant nila tayo ng reimbursement. Kaya lang ang nangyari nga, kulang yung binigay nilang reimbursement. So, kapag kasi may nare-reimburse sa atin, bibigyan nila tayo ng reimbursement ID. So, kapag meron binigay na reimbursement ID, i-search natin to sa Amazon Seller Central para ma-verify natin kung magkano ba yung reimbursement na binigay nila sa atin or ginrant nila sa atin. Reimbursement ba siya as cash or binalik lang nila kung ilang missing units yung nawala sa atin dun sa warehouse nila. So, katulad nito, tatlong item, ito yung mga missing units nila. So, sa isang item, 11 yung missing units. Tapos, nag-grant nila tayo ng reimbursement. Binigay nila tong reimbursement ID. Tapos, ang na-search ko lang sa reimbursement ID na to is reimburse nila tayo ng 10 units para sa gantong product. So, ibig sabihin, kulang pa sila ng isa. Kaya gusto pang ipaglaban ni client that time, around June, na kulang po yung binigay niyong reimbursement kasi 11 units yung ini-expect namin para sa 11 units ng gantong item. Pero upon checking the reimbursement ID na pre-provide nyo, kulang pa kami ng isa kasi 10 lang. So, nilalaban pa yung kaso that time. Pero hindi ko alam sa dati niyang VA kung bakit hindi inasikaso na meron pang natitira na maraming units na kailangan i-reimburse ng Amazon. So, hindi na siguro naasikaso. So, hanggang sa naabutan na ngayon ng 9-month na limit. So, wala na. Hindi na mariresolve to. So, sayang. Pwede sanang bumalik kay client yung cash or yung units dun sa warehouse kung ilan yung winala ng Amazon. So, ganon. Sana naiintindihan mo kung paano nag-work yung FBA, reconcile log na task na to.
kasi maraming pinapadalang kahon-kahon na units si client per product na pinapadala sa warehouse ng Amazon. Tapos, kailangan ingatan ng mga tao dun sa Amazon warehouse yung mga items para wala silang iwawalang mga unit. Kasi kapag winala nila, dapat ibalik nila sa atin yung nawalang units or ibalik nila yung retail price or value ng unit na yon para makabili ulit si client ng items dun sa manufacturer or dun sa vendor para mapalitan niya yung dami ng desired total units na gusto niyang i-stock dun sa warehouse ng Amazon. So, yun yung yung reconciliation na task na ginagawa natin. So, para naman sa ibang case, yung halimbawa, wala tayong naging problema sa kaso, tapos nabigyan tayo ng reimbursement, kung paano i-check yung reimbursement, kung amount, kung cash or unit ba, kung ilan, tapos kung paano siya i-check yung reimbursement ID sa Amazon Seller Central account. Ituturo ko na lang sa ibang video para hindi lahat nandito sa isang video lang tapos may hirapan kang hanapin kung alin nga ba yung part dito ng na ganito. So, yun. So, for this video, yun lang. Yun yung kailangan mo sana mga maintindihan. So, sana maliwanag. Pero kung hindi, tanong mo sa akin and then kung wala rito sa video, yung kailangan mong itanong sa akin, tanong mo sa akin, pwede kitang turuan na lang. Okay? And